Ikaw tayo tuloy, no? Mag-ibagi naman ang katabi mo. Merry Christmas! Sa kabila naman, Merry Christmas! Mga church, naman mo sila. Palakpak na may nasa. Excited na mapuwi sa ating mga naman. Mga church na whatever season. Come on! Father God, we thank you, Lord God, for this morning. Lord, salamat, Lord God, mapupurihan ka namin, sasambahin ka namin ang buong puso, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga biyaya, Lord God, sa kabutihan, Lord God, na ginawa mo, Lord God, whole year, Panginoon, na ngayon, Lord God, kapag ka ba rin, Lord God, hindi ka nagpabago, Lord God, sa buhay namin. Kaya, Lord, kaya ngayong Pasko, Panginoon, ipapaalala namin gaano kabuti na namin gawa mo sa aming mga buhay. Salamat, O God. Holy Spirit upon us, O God. Holy Spirit, fill this place, O God. We thank you, O God. We glorify you, O God. In Jesus' mighty name, we pray. Everybody say, Amen.
worship the name of the Lord Jesus. God is good. And all the time. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her gift. Let every heart be bearing fruit, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs adore. Like fields and floods, like fields and flames, within the sounding dawn, within the sounding dawn, within the sounding dawn. Joy, speak of our Lord, overflowing well, no time can tell. Joy, speak of our Lord, rises in my soul, never let me go. He rules the world with truth and grace, and make the nations grow. The glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Joy, speak of Lord God, overflowing grace, no tongue can tell. Joy, speak of Lord God, rises in my soul, never let me go. Joy, speak of Lord God, rises in my soul, no tongue can tell. Joy, speak of Lord God, rises in my soul, never lets me go. Amen. All church of the heaven, Jesus. Hallelujah. Come on, church, let us continue to worship the Lord. Holy Spirit, touch our heart. Holy Spirit, kumilos ka sa buhay namin ngayong umaga. Thank you, Jesus. The dark
We were waiting without hope, without light. Didn't prepare and you didn't run. There was presence in your eyes to put me the low and promise to the victory. The world, the door of this Lord to a gravity is the room. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, Spirit one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom come, to refine the silent voice, to reveal the good creation, to magnify the cross, to reveal the suffering. You saw to the other side, though it was not salvation, Jesus bore us in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, Spirit one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The morning that you rose for the very very day, it has told us to go to for the Lamb and conquer death. And the devil on the throne, then we need the Spirit of God. For us told us who will come to the Father always alone. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, worship God, Spirit one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. The church of Christ was born, they were spirit in the rain. Now these gospel to the world shall not be, shall not be. By His blood, in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, Spirit one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, Spirit one. God of glory, majesty, praise forever to the
the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Lord, your promise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor you. We glorify you in this place. Jesus, name. Thank you, Lord. Come on. Yung walang pakman sigaw. Hallelujah! Come on. Pagkasabi naman sa kapatid mo, Merry Christmas! Sa kabila naman, Merry Christmas! Good morning po sa lahat, pinagpalan ng mga nag-aaral. Siguro tayo mo. Merry Christmas po sa ating lahat. Are you excited? Yes! Excited ba kayo? Amen! Oo, excited tayo lahat. Amen? Praise God. So, uli ng Panginoon, tayo lahat ay narito. No? Inanta natin yung joy to the world. Kaya kayo ngayon na nakakaingani. Praise God for the privilege sa umagang ito na to share the good news of Christmas. Praise God. So we welcome everyone and I want you to settle down. Kalmahan nyo na mga kapatid ng inyong sarili. Are you ready to listen to the Word of God? Amen. May message po si Lord sa atin sa umagang ito. It's all about Christmas. Amen? Praise God. And it's all about Jesus. Praise God. So sa umagang ito ay tayo lahat ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng excitement every Christmas, di ba? Napifeel tayo ng joy, no? At saka ng worries. Ng worries din, no? Sa mga iririgalo natin sa ating mga minamahal. Praise God. Pero dapat hindi worries yun. Kung hindi, Christmas is a time of giving. Christmas is a time of love, di ba? Pero dapat yun ay araw-araw nga sabi na sa kanta, no? Araw-araw ay magiging Paskong lagi. Praise God. So last time, no, napakinggan po natin yung the very special story, no, ng Christmas. Last time, yung Christ-centered Christmas. So kung kayo po ay narito, ay napakaganda po yung na-share sa atin ni Brother Pauls. So, I see new faces today and I welcome everyone po sa ating sa Panambahan sa umagang ito. Welcome po sa True Bible Harvest Church po sa ating worship service po sa umagang ito. So ngayon po ay hatid po sa atin ang mensahe po ng Panginoon. Okay, so it's all about Christmas, di po ba? So alam ko po na bawat isa sa inyo ay naghahanda ng mabuti. Pero how about pinaghahandaan ba natin? No? Paano natin pinaghahandaan? No? Yung ating pagsalubong, no, ng Pasko. Hindi naman po every year pinapanganak si Jesus. It's all reminder for all of us na meron isang sanggol na isinilang para
ligtas tayo sa ating mga kasalanan. So yun po ang ating dapat na makita ng pagdadal ng ating Panginoon na tagapagligtas. Tayo po ay manalangin, pagtubayan tayo ng banal na Espiritu sa umagang ito. Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan dakilang Diyos sa umagang ito, Panginoon. Kami ay puno-puno ng excitement, Lord God, sa Paskong ito. Lord, hindi lamang sa pagtanggap ng regalo, kung hindi sa aming pagbibigay, Panginoon. Lord, dalangin namin, O Diyos, na punuin mo kami ng iyong pag-ibig, O Lord God, upang ito ay mag-umapaw, Panginoon, at ito ay aming maibigay sa iba. Lord, you are the reason for this season, Panginoon. Help us, Lord God, to receive the best gift that we can ever receive, O Lord God, and that is the gift of salvation. Salamat sa iyo sa umagang ito, patnubayan mo kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng malalim na kaunawaan, Panginoon, until, Lord God, na kami ay maging matibay na tagasunod mo, Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. Palakpakan na natin si Lord. Yung the best na palakpak sa Panginoon. Praise God. Okay, yung the best naman. Nakita ni Lord yan, nakarecord yan. Okay. So the very meaning of Christmas. So last time po, na-share po sa atin yung Christ-centered Christmas. At meron po ba kayong nakuha doon? Yun po yung story, no? Dapat ito yung pinaka-alam mo na story, no, sa Bible. Okay? The message ng kapanganakan po ng ating tagapagligtas. This is my favorite story, no? Ito yung pinaka-gusto kong kasaysayan sa Bible na tunay na nangyari at aking pinaliwalaan. And every time I remember, no? Whenever there are boys and girls singing mountains on the street, I remember the child in a manger as he sleep. Okay? So yun, nagre-remind sa atin, no, yung mga songs na yun, no, mga Christmas songs, that there is a boy, there is a child, no, na ipinanganak one night, no, para dalhin sa atin ang kaligtasan. Okay, so ito yung aking pinaka-favorite na story in the Bible. So sana kayo rin, no, na talagang doon sa kasaysayan ng kapanganakan ni Jesus, magmula doon sa kanyang magmula doon sa angel na nakipag-usap kay Mary, no, hanggang doon sa mga shepherds, ay kay Joseph muna, no? Kinausap niya si Joseph, kinausap muna niya si Mary, muna, okay? Kinausap ng angel si Mary, no? Hinanda niya ng mabuting balita, no? Ang sabi niya, alam niyo ba, napaawit si Mary, no? Sabi niya, I rejoice in God, my Savior. Sabi niya gano'n. Kaya doon pa lang makikita natin na even Mary, no? She needs a Savior. No? She needs a Savior. Hindi siya yung Savior. Siya lang yung magdadala ng Savior na yun, and which is Jesus. Okay? So, hindi natin, at yung from Mary to Joseph, no? Naka-engage na siya. No? Naka-engage na si Mary and Joseph, magpapakasal na sila. Pero, natagpuan ni Joseph na 3 months na. 3 months na yung dinadala ni Mary at hihiwalayan na niya. Alam niyo ba, nilabag ni Mary ang lumabag siya sa batas. No? Pero bakit siya lumabag sa batas? Kasi kapag ang isang dalaga noong panahon na yon ay natagpuan na siya ay nagdadalang tao pero wala siyang asawa, pwede siyang patayin. No? At pwede siyang ipahiya publicly. No? Sasabihin nung boyfriend niya na siya ay ganito, ganyan. No? Hindi ko anak yan. Parang gano'n. No? Ipahiya siya publicly. At yun yung batas noong panahon na yon. Pero si Joseph, meron siyang authority, no? Na sabihin na gawin yon. Bakit? Kasi yun ay nasa batas. Pero alam niyo ba ano ibig sabihin ng Joseph? Ang ibig sabihin po ng Joseph ay righteous. Righteous one. Made righteous.
Okay. So, ginawa niya po yung, pwede niya pong gawin yung matuwid. Pero siya ay kinausap ng anghel. So, bago pa siya kausapin ng anghel, ay meron na siya nasa kanyang kaisipan na hihiwalayan na niya si Mary. Pero hindi niya po yun ginawa. And until kinausap, nung kinausap na siya ng angel, no? Nagpa sa ilalim siya, no? Nag-humble siya, tinanggap niya, no? Yung sinabi ng angel na pakakasalan niya si Mary. And then the story goes on. And then from Joseph to the yung mga heavenly hosts, di ba? Nakita natin yung heavenly hosts na nagbalita, no? Saan? Sa mga shepherds, no? Binalita nila, no? Peace on earth, goodwill towards men, no? Natakot syempre yung mga shepherd, pero sila yung unang binalitaan ng mga, bakit kaya sila? No? Ng mga angels, no? Mga shepherd, no? Sila yung pumunta doon sabi ng angel, sila ay pumunta doon sa isang sa City of David. Sabi niya, ganun, punta kayo sa City of David. At doon meron isang sanggol na nababalot ng isang lampin at nakahiga sa isang sabsaban. So alam na nila, no? Meron na silang hit. Okay? So pinuntahan nila yon at ipinalita nila, no? Pinangaral, minarites nila kung ano yung nangyari. Praise God. So ngayon, from the shepherd and then to the wise men. So alam niyo ba na yung mga wise men, they all, meron sila pong mga gift at yung nag-guide po sa kanila sa pagpunta nila doon sa Bethlehem ay isang star. That's why we have a star. Pero wala tayong star. Kuti-kuti lang. No? Pero yung star, no? Yung star, siya yung nag-guide sa kanila para makita nila yung tagapagligtas. Sabi nga, wise men, bakit sila nagpunta doon? To worship. Nung napunta na sila kay Herod, no? Nahanap po namin yung sanggol na sinilang. Siya yung tagapagligtas. No? He is the King of the Jews. At ang sabi, bakit kayo nagpunta? Sabi nga, to worship Him. So wise men worship Jesus. May napulot po ba kayo? If you are a worshiper of Jesus, you are a wise man. Diba? Ang ganda ng revelation na yun. Praise God. So, sino ang sinamba? Sino ang worship ng mga wise men? Si Jesus. And they brought gifts, no? Gold, myrrh, and frankincense. So, that's the story, no? Pero, hindi doon nagtapos. Until, no, we celebrate every year that Christmas. So, we need to understand, no, mga kapatid, no, na malaman natin the very meaning of Christmas, no? So, Christmas is important season for all of us, di ba? Hindi natin pwedeng lampasan ito, no? Hindi natin pwedeng sabihin, no, mag-Christmas ngayon, wala akong pera, di ba? Walang budget, di ba? So, ano ba talaga meaning ng Christmas? So, kahit may pera o wala, no? We will celebrate the goodness of God. Yung lang magkaroon ka ng pusong mapagpasalamat dahil inaalala mo, no, yung dakilang isinilang mo na dakilang tagapagligtas. And that's enough. No? Mag-gather kayo ng family, pasalamatan nyo ang Diyos dahil dumating ang isang tagapagligtas. For we know that without Christ, we are nothing. So, magpasalamat po tayo. Ngayon, gawin nyo po yun na sama-sama ngayong Pasko, no, magpasalamat kayo bago kayo kumain ng inyong Noche Buena, no? Family, kayong buong family, magpasalamat muna kayo sa Panginoon. Amen? So, yun po. This very Christmas, no, the first Christmas, Jesus stepped into the world in a form of a humble baby. Okay? Born of a virgin. Sa Philippians chapter 2, mababasa po natin dito. Philippians chapter 2. Okay, so, ang sabi po dito sa Philippians chapter 2, mababasa po natin doon that Christ humbled Himself, the extraordinary to become ordinary. Extraordinary po si Jesus, no? Hinubad niya yung kanyang pagkatao, okay, na pagiging Diyos, no? At siya ay nagpakumbaba hanggang dun sa
di ba? Hanggang doon sa sabsaban. No, pinaka-lowly state no, ng kapanganakan. Tayo po, kayo, bawat isa sa atin, ipinanganak tayo maaari sa bahay, sa hospital, no? Sa pinaka-private hospital, no? Pero ito si Jesus, He came, no? At ipinanganak siya sa pinakamababang kalalagayan to show, no, na He humbled Himself hanggang doon sa pinakamababa. Okay, so sa text po natin ngayon, in Colossians 1:15 to 20, ito po ay ma-relate din po natin sa Christmas story. Okay? So ito po ay sulat ni Apostol Pablo na nagre-remind sa atin na si Jesus ay hindi nilikha. Hindi siya nilikha. Okay? So walang dugo si Mary na nanalaitay kay Jesus. Yun yung kapangyarihan ng Lord. Kaya nga extraordinary. Kaya we just can't imagine how God na ginawa ng Diyos yung mga bagay na yun para lamang hakdan tayo no ng pinaka-ultimate na kaligtasan. Kasi we cannot really save ourselves kahit na gano'n kabuti tayo, no? Kahit na ano man yung mga bagay na naisip natin na pinakamabuti sa lahat ng bagay, we're still sinners and we need a Savior. Amen? So in Colossians 1:15 to 20, let's read, no? Sa Tagalog, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Jesus po ang tinutukoy dito. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. 16, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkatauhan at sa sangkalupaan, ng mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita. No? Seen and unseen. Maging mga luklukan, o mga pagsakop, o mga pangunuan, o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at uol sa kanya. At siya una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabuhay dahil sa kanya. Amen? Imagine, no? Lahat ng bagay nangabuhay dahil sa kanya. Ibig sabihin, from the beginning pa lang, nandun na siya. Sa creation pa lang. No? Before creation, nandun na siya. Kasi siya yung maglilikha talaga. At siya ang ulo na katawan sa mga tuwid bagay ng iglesia na siya ang pasimula. Ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sa lahat ng bagay, magkaroon siya ng kadakilaan. At siya, sabi dito at sa 19, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahan sa Kanya. Amen? At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinakayapan niya sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. No? Sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa sangkalangitan. Amen? Napakalalim nito, no? Amen? So, pagbabasahin po natin ang banal na kasulatan. Talaga pong meron po siyang malalim na kahulugan. Pero the Holy Spirit, siya ang magpapaunawa sa atin para magkaroon po tayo ng matibay na pananampalataya po sa ating Panginoon Jesus. Ito pong story of Christmas ay tanda na si Jesus, siya ang talagang makapangyarihan sa lahat. Dito po sa binasa po natin, no? Siya ay sumasalahat. Siya yung, sabi niya, lahat ng kapuspusan mananahan sa Kanya, sabi ng salita ng Panginoon. Amen? So, He is the image of the invisible God. No, the firstborn of all creation. Okay. So, in this passage po, makikita po natin na Jesus is eternal. Walang hanggan. No? He's the image of God. Okay? He was before everything. Okay? So, sabi dito, yung kanyang pagdatal, yung kanyang pagpunta dito sa atin ay yun daw ay isang significant, no? Makabuluhan. It is important to know that Jesus submit Himself to a mortal form. No? Sinabmit niya yung kanyang sarili sa isang mortal. Ibig sabihin mortal, yung may kamatayan. Kasi immortal, walang kamatayan. From immortal, naging mortal siya. Para bigay niya yung kanyang buhay. Still have, pero meron pa rin siyang authority over all things.
Amen? Meron siyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. So, sabi niya, it's through Him and by Him all things came to be. All things came to be. Sa pamamagitan niya, nangyari. No? Nangyari ang lahat ng bagay. So, He carries with Him the authority over all things. So, nasa Kanya lahat ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa dito. We celebrate, sabi dito, He's entering the world this season. No? Nagse-celebrate tayo ng Christmas, no? Sa ngayong kapanahunan na ito. But we should celebrate His authority, no? In all season. Amen? Okay? We will celebrate His authority in all season. Kaya sa lahat ng kalagayan ng ating buhay, si Jesus yung ating sineselebrate. Amen? Sa anumang kapanahunan, may kanta tayo, sa lahat ng panahon, anumang kalagayan, anumang panahon, no? Ika'y pupurihin, sabi doon, no? Kaya, every time na we praise the Lord, no? Every time na pinupuri natin ang Panginoon, nag-glorify po siya. Amen? In everything, no? Hindi lamang Pasko, in every day of our life. Kaya ang buhay Kristiyano, hindi lang pang Pasko. Every day, all throughout the year, di ba? Tinataas natin ang pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Amen. Kaya, let your light shine. No? Yung shine na yan, si Jesus yun, nagsishine sa'yo. Tingnan mo yung katabi mo, nagsishine. Beautiful. You look so beautiful. You look so handsome. Sabihin mo sa katabi mo. Okay, so, ano yun? Thank you, thank you. So, ano yung purpose? Alam mo ba kung ano yung purpose? Bakit ka naririto? Alam mo ba yung purpose? Bakit ka naririto? Dapat lahat daw na ginagawa natin, alam natin kung ano yung purpose. Bakit ka napunta sa araw na ito? Ano yung purpose? Ha? To worship God? Para makita mo yung di ba, fellow brother and sister? Amen? So first of all, to worship and honor God. Amen? Sabi nga ng Bible, how good and how blessed it is for brethren to dwell together in unity. Amen? How good and how blessed it is. No? Kaya kapag tayo ay nakikisa, no? Ang ganda-gandang tingnan yon. Amen? At tayo ay nakikita ni Lord. Amen? Sa kanyang mga mata, yun ay kasiya-siya. No? Kaya lagi nating isipin kung ano yung nakakasiya sa mata ni Lord. Amen? Huwag doon sa mata ng ibang tao. Okay? Sa mata ni Jesus, everything na ginagawa mo, no? Ang Lord ay nakatingin. So why He come? So alam niyo ba, Jesus then just come so we can open presents, no? Hindi siya pumarito para meron tayong exchange gift, no? At makatanggap ng mga gift, no? At magpa-raffle at mag-sprinkle. No? So, okay? So Jesus didn't come so we can open, no, our gifts and sing carol songs, no? Alam niyo ba doon sa parte ng Japan, no? Sa bansang Japan, ang mga bata doon, excited sila pag Christmas. But they put their hope in Santa. Bakit? Kasi nag-wish sila. Diba? Di ba pagka, yung ni Santa, ang sabi niya, bibigay niya yung wish ng mga, kung ano yung hihingin mo. Diba? So parang doon nakatuon yung hope ng mga bata doon. No, sa Japan. Nabasa ko yan. So sabi, why not, no? Let's pray for the children. Kahit dito sa atin, no? That they will put their hope, no, and wishes to God, not to Santa. Amen? Kaya, hindi po natin tinatangkili si Santa. Though he's a good man, maybe, he exists. No? Pero, ang pinaka-sentro ng Pasko ay si Jesus. Amen? Amen. Sige, palakpakan mo nga si Jesus. So, the purpose of this coming, okay, why He come? Jesus come to reconcile sinners to Himself. Di ba? Ano sa kanta? No? He came to reconcile sinners to Himself. Joy to the world, the Lord has come. No? That earth is man employed, sabi doon. Okay? So He came in authority and power to win victory over sin and death. Siya ay dumating, siya ay naisilang para i-overcome yung kapangyarihan ng to
to win, no? Kapangyarihan, power to win victory over sin and death. Amen? Di ba good news yun? Di ba? Yun ang pinakamaganda, no, na dapat nating makita, no, na He came to save us, no, to give us victory over our sin and death. Sabi dito, He's the Prince of Peace. No, why He came? He give us peace. Sabi ng mga angel, peace on earth, goodwill towards all men. Peace on earth. Sa mga beauty pageant. Okay, pageant. Beauty pageant. Beauty pageant. Sabi doon, ano po, ano yung, ano ang masasabi mo? Ano yung pinaka-wish mo sa buong, sa sarili mo? At ang sabi nila, peace to all men. Kapayapaan. So, people are needing peace. Are you at peace today? Meron ka bang kapayapaan ngayon? Kung ano ang iluluto sa Pasko? May kapayapaan ka ba? O, sa mga problema na hinaharap mo ngayon? Siyempre, kung problema, may kaguluhan, di ba? Nag-worry ka. Pero take heart, sabi ng Panginoon. No? Let's pray to Him. Okay? Pagkatiwala natin sa Kanya. Ang binibigay niya ay kapayapaan. Amen? Kapayapaan. So, He is the Prince of Peace. Okay? He is the Prince of Peace. It reminds us, the peace that He brought to us came by the blood of the cross. Paano yun? Nung siya ay nabayubay doon sa cross, yun ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Anong ibig sabihin nun? Ng kapayapaan na yun? Kasi kung hindi tayo niligtas ng ating Panginoon, no? Kung hindi siya nabayubay doon sa cross para sa atin, wala po tayong kaligtasan. Amen? Walang real, walang tayo na makakapag-alis ng ating mga kasalanan. Amen? So, it is the work of Jesus. Kaya nga, how can you turn your back on Jesus? Di ba? He is the ultimate Savior of your soul. Amen? Kaya, sabi mo sa katabi mo, I love Jesus. I love Jesus. Hallelujah. No? So, He is the Prince of Peace. During this season, we celebrate the manger. No? Sineselebrate po natin yung kanyang kapanganakan. But, we look ahead, the empty tomb. So, ang ating ngayon ay pagtuunan din. Hindi lamang yung kanyang pagsilang, kung hindi yung kanyang kamatayan. Yung kanyang pagliligtas po sa atin. Amen? Amen? So, parang yung heart natin ngayon ay mix up of joy and huwag naman lungkot. Di ba? Joy lang. Kasi yung joy, yun yung joy na even in times of challenges, meron kang joy. Yun yung joy na binibigay ni Lord sa atin. Yun yung sinasabi niyang peace. No? Even in times of problem, in times of challenges, no, in times of need, you have peace. Bakit? Kasi alam mo, yung pinagtitiwalaan mo, yung sinasabihan mo ng iyong mga pangangailangan, ng iyong mga hinaing, bibigyan ka ng kapayapaan. Amen? Amen? Praise God. So, sabi, Christmas is important season for us as we celebrate the coming of our Savior. No? Remember that His coming is just the first part of our salvation. First part lang po yung kanyang pagsilang. No? Doon sa story, may mga first part, second part, third part. Yung pagsilang niya ay first part lang. Unang bahagi pa lang ng kanyang ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. Introduction, kumbaga. Okay, so we are reminded. So, sabi, lahat daw ng kasulatan, all scripture ties together, pinagsama-sama, para habiin yung story of love, no? And hope and redemption from the beginning to the end. Pinaghabi-habi, pinagsama-sama, no? Yung kasaysayan ng ating Panginoon. No? This is the story of His love. No, yung kanyang pagmamahal sa atin. Ano pa? The story of hope. No, siya yung ating pag-asa. No? Hindi tayo umaasa kanino man. No? Even in our government, even in our insurance, even
sa ating mga sweldo, no? Hindi po tayo doon umaasa, kundi ano pa? Ang pag-asa po natin ay ang ating Panginoon. Amen? No, in everything. Let's put your trust in God. So we are reminded of the word that we have hope and peace from God and God alone. Okay, so as we think this, kapag sino pong may dala ng mga regalo? Kapag inisip po natin ang mga regalo na ito, no, this season, okay, sa ating mga dala-dala. Remember the words of Paul in 2 Corinthians 9:15. Sabi niya, thanks be unto God for His indescribable gift. Okay? So you can memorize this verse. Sabi doon, we can give thanks to God. Thanks be to God for His indescribable gift. Indescribable gift. Hindi maipaliwanag na hadog. Hindi man. Kumbaga sa napakalalim ng gift na ito. At natanggap mo na ba itong gift natin? So don't leave earth without this gift. Amen? Amen? So, this season, no, this very time, don't go out of this place without receiving the gift that God has offered to us right now. No? So let us have a heart of gratitude. Amen? So, in conclusion po, magkaroon po tayo ng puso magpasalamat po sa ating Panginoon. Amen? Let us give thanks for His indescribable gift. So let us have a heart of gratitude. Every time na darating na po yung December, no? And we are reminded, no, that Jesus came to save us. Amen? And He is the best gift that we can ever receive. And if it happened na kung hindi mo pa natatanggap yung gift na yon na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Ang sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life, but have eternal life. Have you received Jesus as your Lord and Savior? So tayo po lahat ay tumayo. So, we need a Savior. Amen? We need a Savior. We are all in a rescue condition. Okay? So, kailangan po natin na may mag-rescue po sa atin. Kasi sabi ng Biblia, we people, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, anuman ang ating kabutihan, it falls short of the glory of God. So, hindi po natin pagtatrabahuhan yung kaligtasan. Kung hindi ginawa na po ni Jesus, ang kailangan po lang natin, panampalatayanan po natin siya. Acknowledge po natin siya. No, acknowledge po natin na tayo ay makasalanan and we need a Savior. Amen? So, sabi, sin is, ibig sabihin ng kasalanan? Sin is choosing our way instead of God's. No, pinipili natin yung ating sariling kagustuhan sa halip na yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya ngayon, thy will be done. No? Yung po yung ating maging panalangin. Hindi yung kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Panginoon Jesus. Amen? Okay, so Jesus is the rescuer. He is the Savior. He is our Savior. So God is speaking to you right now. No? Jesus is the answer to all our problems. Alam ko po na bawat isa sa atin ay merong mga problema. Pero, ang mabuting balita, Jesus came, no? Acknowledging the works of Jesus, acknowledging Jesus as our Lord, no? Siya yung ating ultimate Savior, siya yung ating life giver, no? Paggising mo pa lang sa umaga, sabihin mo yung kanyang pangalan, no? He is our Savior, He is our strength, He is our, diba, the bread of life, He's the strength of our life, He's our provider, no? He's the one, He's our healer. No? Siya, nasa Kanya ng lahat, kaya sa Kanya tayo tatawag. So sa oras na ito, no, ang ibig sabihin ng
ng pangalan ni Jesus, the Lord saves. Amen? He is our Emmanuel, of God with us. So we all need a Savior. And we all need a rescue. Right now, kung hindi ka pa nakakasiguro sa iyong kaligtasan at hindi mo pa natatanggap yung the best gift na binigay sa atin ng Panginoon, no? Nais ng Panginoon na makasiguro ka sa oras na ito. Natanggapin mo ang dakilang regalo na pinagkakalob ng ating Diyos. Yun ay si Jesus Christ. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So siya lang yung daan. Amen? Siya yung daan. Siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa aming sa pamamagitan niya. So, God is speaking to you right now. So, let us close our eyes. Mahal ka ng Panginoon at nais niya na iligtas ka. Kung hindi mo pa nasisiguro na ikaw ay may buhay na walang hanggan, kung hindi mo pa nasisiguro na ikaw ay ligtas, sumunod ka sa panalangin, sa isang maiksing panalangin at tanggapin mo yung free gift of salvation, which is Jesus, no, that you can receive, no, the gift na ipinagkakaloob ng Panginoon sa pagkakataong ito. Let's come to the Lord. Sabi mo, Panginoon Jesus, salamat na ikaw ay dumating. Ikaw ay sinilang upang ako ay iligtas sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kinikilala ko po na wala akong magagawa sa aking sarili upang iligtas ito. Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong mga kasalanan. Sinusuko ko ang aking buhay sa iyo at kinikilala ko ang iyong kapangyarihan, ang dakilang kaligtasan na ginawa mo doon sa krus. Ikaw ay isinilang upang mamatay, upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoong Jesus, kailangan kita sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa dakilang kaloob mo, the greatest gift na tinanggap ko sa araw na ito. Salamat, Panginoong Jesus, sa kapatawaran at kaligtasan na kaloob mo sa akin. Maghari ka sa aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ako ay susunod sa iyo. Ako ay magpupuri sa iyo. Ako ay magpapasalamat sa iyo sa dakilang kaligtasan na kaloob mo sa akin ngayon. Salamat, Panginoon Jesus. Sulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Purihin ka, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan mo si Lord. Kung tinanggap mo ang Panginoon, tinanggap ka sa panalangin ngayon, tinanggap mo yung kaligtasan, the greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon, which is Jesus Christ, our Savior. Amen? Amen. Okay, God bless you po. Tayo po ay makakaupo na.